Hi Gemini, this is Jeff. Welcome po sa ating channel. By the way, Gemini, this is your weekly Gabay Tarot reading from March 16 to 22, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Gemini, ito po ay general reading. Mga parating po ngayong March 16 to 22, 2026 para kay Gemini. Gemini, sabi po dito, makaka-receive ka ng positive news. Claim po. At may kausap ka dito, kaibigan or taong malapit sa'yo na you felt comfortable ka. Pwedeng pumunta ka sa place niya. Na nakikita ko dito na nagkakamustahan kayo. Like, oh, kamusta na yung past? Si past, yung past. Yan. At sabi dito na marami kang natutunan sa nakaraan. Lalo na yung rejection. Na tanggap mo na, in-acknowledge mo yung rejection, at malaki yung natutunan mo. Kumbaga, kinuha mo siya as, kinuha mo yung wisdom message sa mga nangyari sa nakaraan. Yan. So, meaning to say, nirelease mo tong mga bigat ng nararamdaman sa mga nangyari at kinuha mo yung wisdom message. Yan. At malaki ang natutunan mo sa mga nangyari sa nakaraan. May nakita ko dito nagtutulungan kayo. Pero then may bago kayong kaibigan. Bagong kasamahan na magaan ang loob mo sa kanya. Habaan ng pasensya, Gemini, kasi may hinihintay ka dito eh. Oo, na kailangan habaan ng pasensya kasi kung hindi, nakikita ko dito na pwedeng maiinip ka. Tapos hanggang sa ma-disappoint ka. Kasi naiinip eh. Tapos, huwag niyong hayaan talaga kasi nakikita ko dito na pwedeng matitrigger yung anxiety mo nang dahil sa nainip at na-disappoint ka. Okay? So, make it balance lang po. Habaan ng pasensya. At magtiwala. Okay? At magtiwala sa hinihintay mo. At may nasabi sa akin habang nagsasalita, pwedeng may goal ka or ini-aim na you can't wait. Like, pwedeng excited ka. Gusto ko nang magkaroon ng ganyan. Yan. Gusto ko nang dumating na. Pero syempre, kailangan ng mahabang pasensya. Okay? And, in-expect mo eh. In-expect mo. Itong hinihintay mo, in-expect mo talaga. Pero may darating naman oh. Sinabi diba kanina, balita. Dalawang card mismo nagsabi dito na may dumating na balita. Na sinabi din na positive news ito. And sabi din dito na something or someone new on the way. Ingat lang kayo sa
selos. May selos kasi dito eh. Nag-spy sa'yo, nag-observe sa'yo, na ano to eh, jealousy, envy, a green-eyed monster. Sa mga hindi pa nakakaalam, yan po yung extremely, yung sobrang sama ng loob or sobrang may inggit na wanting that which is not yours. Like, yung nagkaroon ka, tapos gusto niya rin na meron siya. Pero hindi siya, what I meant is, kumakain ako ng strepsils ha, baka may ano kayo, baka napansin niyo. Kasi kailangan po. So, focus kayo sa mensahe para may makuha kayong gabay. Itong gusto niyang kunin sa'yo, hindi siya ano eh, like, gusto kong magkaroon din yan kay Gemini. Pero, nakikita ko dito, gusto niyang agawin sa'yo. Hindi siya magsisikap para magkaroon siya, kundi aagawin niya sa'yo. 'Di ba? So, kailangan mong put limitation. I think, alam mo to kung sino to. Kasi nakikita ko dito na pwedeng nangingialam to sa iyong ideas, desisyon, plano, ginugulo ka, nakisawsaw. Yan. A third person na nangingialam nga. So, ingat kayo sa kanya. Put limitation na lang. Something is in need of your attention. Oo. Na sabi kasi ng card dito na expect the unexpected. Kung may bibigyan kang aksyon, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Like, pag-isipan mo kung ano yung mga possible consequences niya, bago bigyan ng aksyon. Stop and rethink. Kung response ito, stop and rethink. Kailangan bang bigyan ng aksyon? Yan. Kasi may nakita kong challenges dito. Pero sinabi naman ng card na huwag kayong mag-alala sa biglaang pagbabago na ito. Kasi makakasuporta to sa inyong growth and expansion. Bakit ko sinabi kanina na kung response? Kasi mukhang na-provoke ka dito. Kasi diba sabi ko kanina na may hindi totoo sa'yo. Pwedeng na-provoke ka, nasaktan ka, at nagkaroon ng argument. So better, diba, na stop and rethink. Kailangan bang mag-response? Kasi kung mag-response ka, mas lalong sasabog. Okay? And, pwedeng ma-distract ka dito nang dahil sa provoke na ito ay mas naka-highlight kasi dito yung na-provoke ka. Nasaktan ka, nagalit ka, nagkaroon ng argument. So, stop and rethink. Kailangan bang mag-response sa mga nangyari, sa tao na hindi totoo sa iyo? Ako yan yung natutunan ko sa buhay ko. Actually, bago lang. Siguro mga 2 years na ito. Like, kasi dati, mag-respond talaga ako agad. Kasi nasaktan eh. Okay? Pero now, na I'll see to it na kailangan ba ko mag-response? Deserve niya bang energy ko? Yan, kina-question ko yung sarili ko. Kung ma-respond ako, maintindihan ba kaya niya?
hindi at the first place, hindi naman niya naintindihan eh. Kaya nga nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kasi hindi nagkakaintindihan. Yan. So, stop and think. Kasi malaking tulong yan, Gemini. Malaking tulong talaga yan. Diyan mo mapapractice yung pagiging kalma, yung nag-iisip mo na bago mag-respond. At mahirap siya sa simula. Pero once na adapt mo to, itong ugali na ito na kailangan pag-isipan muna bago mag-react or bigyan ng aksyon, mapapasalamatan mo din yung sarili mo pag once na na-practice mo tang stop and think first. Gusto mo ng me time, alone time? Gusto mo mag-isip? Space ang nakikita ko dito. May isolation and feeling of abandonment. Oo. Na pwede din may pag-uusap tungkol sa divorce, separation, or loss of connection, or someone is leaving. May nakita rin ako dito na most likely kasi to, Gemini, is na naalala mo yung mga nangyari sa nakaraan. At pwedeng na mismo to kasi may nakita ako ditong a man older than 60 years old na pwedeng na mismo siya or naalala mo siya. Yan. May mga kausap ka dito. Nag-confirm ka sa yung dalawang card. May nag-usap po grupo ng tao sa isang room. Nagkaroon ng private meeting, confidential communication, nag-uusap sa economic progress. Yes, company meeting, maraming ginagawa sa isang room. Nagkaroon ng teamwork. Pwede din tumatanggap ka ng bisita. Pwede din nag general cleaning kayo sa isang kwarto. Maraming ginagawa. Tapos may binigay sa iyo na task or new role na hindi mo inakala na may strength ka sa ganitong binigay na task sa iyo or new role. Oo. Like, for example, admin yung trabaho mo, tapos binigay sa iyo yung sales na effective ka sa sales, like nakabenta ka, like easy lang sa iyo. Oo, na hindi mo nakala na this is a new passion. Like, nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo. Na effective ka, dahil effective ka, this is your new strength. Yan. At, may nakita rin ako ditong special event, reception, wedding, baby shower, or any kind of celebration. Yung I need to get out more and enjoy yourself. So, joy and may fulfillment sa pangarap. Celebration party. May nanalo, may nanalo. At may recovery din dito. So, claim this recovery, winning, joy, fulfillment sa pangarap.
Ang ganda po. So, claim po. Energy for this week. Gemini. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo na personal reading and check my reply sa comment section. Ang ganda nito, etong dalawang card na ito, ang una kasi nakita ko dito is makaka-receive ka ng malaking pera. Claim po. Ang ganda ng blessings po. Claim. Gemini, you deserve this. You're receiving love, nagkaroon ng growth and expansion, which is sinabi kanina dito. Naalala nyo yung growth and expansion. And marami ka nang napagdaanan at nagkaroon ka ng time for yourself at happiness. Yes. Nagkaroon ng development, pleasure, success. Kasi kung sa astrology to, this is Venus. This is about love, beauty, money, and creativity. Most likely na-receive. Hindi ka, kumbaga, receiving to. Resulta to sa mga ginagawa mo. Okay? Makaka-receive ka. Yan. Ang ganda ng blessings. May pagbubunga mabuti na parating. Pwedeng bagay or pagbubuntis. And yes, may mabubuntis or buntis na. And this is also means abundance and success. Ang sabi ng yung card, be happy with the results of your action. Okay. Pero then unexpected opportunities or job opportunities na ito yung makapagbigay sa ng malaking pera. Pero most likely, Gemini, makakatanggap talaga kayo ng pera. Pwedeng in-expect mo to. Oo. At may mensahe ang card ni Tito regarding sa personal and spiritual na remember to practice self-love. Okay? Moving forward, you're embarking on a healing journey. Nagkaroon ng balanse, nagkaroon ng pagkakaisa. Paglalakbay, pagpaalam, or posibleng may invitation na kailangan pumunta. May nakita kong relocation, travel sa ibang lugar, lipat work, lipat bahay, pwede din po, bakasyon ito. At nakikita ko dito, you are moving on talaga. Kasi may dala kang, may hinanakit dito, pero nag-move forward ka. You make change. Naghahanap ka ng solusyon sa problema. At sabi ng card, habaan ng pasensya kasi papunta ka na sa iyong paroroonan. You're walking away from toxicity. Mismo ikaw yung gumawa ng aksyon kasi you want healing. At may nakita rin akong vacation leave dito para makahinga. At some of you may planong mag-resign para subukan yung ibang career opportunities.
So magkakaroon po ng financial stability itong dalawang card na ito. Malaking pera talagang nakikita ko dito. Claim po, Gemini. About your career and money, dito na naman. Yung biglaang pagbabago, expected and expected, lumabas din po siya dito. So, di ba sinabi kanina na huwag kang mag-alala sa pagbabago na ito kasi makasuporta to sa inyong growth and expansion. So, naulit na naman lumabas dito sa tarot cards mo. So, expect then expected. Mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Malakas din yung intuition mo. May celebration, togetherness, bonding, maraming ginagawa. May ganap na groupings or collaboration. Diyan sa mga ginagawa mo, trabaho ba yan? Negosyo ba yan? Tapos may grupo ng tao dito na very supportive sa'yo. May nakita kong company outing, some of you nag-outing or lunch date. Yan, may nakita kong ganyan. And this is also means a stress reliever. Itong pagtipon-tipon na ito. So, ang ganda claim po. Okay. Maraming salamat po, Gemini, at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo araw-araw sa ating channel. Yes, huwag niyong kalimutan i-click yung bell notification also. And, okay, so this is about your love life, self-love, partnership, and romance. Okay, may nakita kong loss of connection dito, which is nakikita ko dito po. Na, okay. Para sa mga single, pwedeng nagkaroon kayo ng alinlangan na pumasok sa bagong pag-ibig. Kasi may trauma pa may trauma po na sa past love. Kumbaga, hirap kang magtiwala muli. Na sabi ng yung card, you have to move on, let go mo na yung worries mo, at kailangan magkaroon ng forgiveness. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may toxicity ako nakikita dito. Naubusan ka na pag-asa. Pero sabi ng card, kailangan pong mag-usap kayo ng mahinahon. Open up yourself sa yung mga concern mo. Give up your worries. Kumbaga, focus kayo sa mind healing instead of suffering. Para sa mga, okay. Andito pa rin eh. Sa mga single, aminado kayo dito na hirap kayo magtanggap ng bagong tao. Kahit may nagustuhan ng ilan sa inyo. So, same pa rin yung sinasabi ng card, ng dalawang card na ito na try to fix and forgive yourself first bago tumanggap ng relasyon. Upang sa gayoy magaan ang iyong pakiramdam at isipan para harapin ang bagong yugto ng buhay pag-ibig. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, hindi ka na masusuko dito.
mahabang pasensya mo kahit na may mataas ang ego. Yan. Same pa rin yung sinasabi ng card mo dito. Itong dalawang card ha, mag-usap ng mahinahon. Maglaan ng oras talaga. Baka ang mga rason niya na hindi kayo nag-uusap is busy. So, maglaan ng oras. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Gemini, yes. Pag-imanin niyo po yung mga blessings na binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Maraming salamat.